So hello guys, this is part 2 of our interview with graduates and my classmates. For this interview, alamin naman natin kung paano nila gagamitin ang mga napag-aralan nila sa darating na panahon. Tara, samahan niyo ako. Yung pag-aaral kasi ng Mandarin, ano yan eh, dapat gusto mo yan eh. Lalo nasa Taiwan ka, so kailangan mo nang matutong magsalita para makasabay ka sa mga katrabaho mo na Chekwa. So medyo mahirap silang mag-English, so tayo ng mga Pinoy, tayo yung mag-a-adjust. Yeah, actually yung certificate guys, you can use that para mas maging broad yung connections dito sa Taiwan. Kapag mag-a-apply kayo ng mga work or mag-transfer kayo, pwede nyo i-showcase yung mga certificate na yan. And also, ang maganda rin dito is that it's not the certificate but yung bond and also the learnings na matututunan nyo sa mga kapwa nyo Pinoy dito. And yun lang. Sa akin okay lang kasi parang if ever na umuwi, mayroon ka idea kung gusto mong magluto. Kung sa baking, mayroon ka ng idea kung paano magluto-luto ng... Pwede mo rin naman gawing business yun eh. Sa Mandarin naman before, kahit paano may natutunan naman. Mahirap, pero ang hirap kasi nung salita. Alam mo naman yun, di ba? Pero kaya naman. Kahit paano pa isa-isa, okay na rin yun. At least kaysa naman kung saan pumunta-punta pag Sunday, di ba? At least nakapag-aral ka. Okay. Sa tingin ko, magagamit ko kasi yung body massage, pwede mo namang gamitin sa pamilya, pwede mo din gamitin sa kaibigan, pwede mo rin pagkakitaan. So, itong malaking bagay ito eh kasi halimbawa nasa Pilipinas tayo, pwede akong tayo ng bakery, kahit small business lang, parang gano'n. Magtayo akong computer shop. Magamit ko siya pwede po sa panghak ng mga Facebook ng mga bata, mga gano'n. Sa mga bank accounts, yun, panghak lang. Siguro, based sa napag-aralan, i-apply na lang yung trading. Ganun. Ko, magagamit ko talaga to. Kasi nga, syempre, magagamit natin in the future to kasi nga, kahit ganito yung course natin, ito yun ang magsilbing steps natin at magiging daan para magiging successful tayo. Basta wag lang tayong po, tsaka huwag tayong madismaya. Kumbaga, kung wala tayong earnings ngayon, for the future, mayroon na tayo at isa na tayo sa magiging trader. Gamitin sa pag-trading. Tapos syempre pag mataas ang market, kikita tayo. Yes. Magagamit na parang business na rin tayo doon. Tama. Do you think ma'am na magiging stepping stone yan para di na tayo maging OFW pang habang buhay? Oo naman, pag nag-success tayo, try lang tayo. Hindi ko lang alam sa ngayon. Tingnan na lang natin kung paano yung magiging future. Siguro naman magagamit. Pero kahit naman paano, meron naman siguro akong natutunan. Parang may doubt ka o ano? Ayaw mo. Nalilito talaga ako dun sa sa topic ni Mama Ara talaga, nalilito ako, promise. Pero siguro naman, marirecall naman din naman. Magagamit. Sana sasayo, kaso hindi. Siyempre, yung para marami matutunan, ganun. And the same time, magagamit din to sa Pinas kung halimbawa maging for good. Lalo na yung baking. Ano ba maging business? Siyempre, yung pagiging, baking, you know? Gusto ko magkaroon ng bakery. Bakery or home bakes na mga cakes. Ma-apply namin to sa work, during work, tapos ma-apply din namin to sa future namin, sa work, even sa Pinas. Yun lamang po for this time. Thank you so much po sa pakikinig ng sumubaybay sa mga nagtapos ng video. Don't forget to like and subscribe sa our channel. This is Kamoy AG. Thank you so much.